Magandang buhay mga mag-aaral sa ika-9 na baitang. Ako po, si Ginang Estela C. Araba, ang magiging gabay ninyo sa araw na ito. Bago ang lahat, magsitayo muna para sa panalangin. Panginoon, salamat sa pang-araw-araw na kami ginagabayan ninyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magsiupo. Sino ang lumiban? Okay, salamat. Lahat ay nandito kayo sa ating silid-aralan. Bago tayo magsimula, magkaroon muna tayo ng pagbabalik tanaw hinggil sa mga napag-aralan natin noong nakaraang araw. Tungkol sa bansang India. Napag-alaman naman natin na ang bansang India ay matatagpuan sa Timog Kanlurang Asya. So sa Timog Kanlurang Asya, nandoon din ang bansang Pilipinas. So, magkaratig ang bansang Pilipinas at ang India. Mayroon silang pagkakaparihas. Katulad na lang ng kanilang kultura at paniniwala. Okay, ano-ano yung mga paniniwala or ano ba ang mga katangian ng mga taga-India? Okay, magaling. Ang pagiging mabuti sa kapwa, mapagmahal sa pamilya at kabutihan. So yun po ang mga katangian ng bansang India. Okay. May pagmahal, kagandahang loob, kabutihan sa kapwa. Para mas mapalalim pa natin ang ating kaalaman hinggil sa ating aralin ngayon, mayroon ako mga larawan na ipapakita sa inyo. Ang unang larawan, ano ang ginagawa nila? Okay, sila ay naglalabanan. Yung pangalawang larawan, okay, nagtutulungan. Yung pangatlo, nagtutulungan. At pang-apat, nagbabayanihan. So sa larawan na ito, ano kaya ang mahihinuha o mabubuon na salita? Anybody? Okay, magaling. So, ang salitang kabayanihan. Ano bang ibig sabihin, class, ng kabayanihan? Okay, ang kabayanihan, ito ay pagpapakita ng lakas. Mas lalo pa natin palalim ang ating aralin. Tukuyin natin ang mga inaasahan na kasanayan sa araw na ito. Ang una, nakapagbibigay ng kahulugan ng ipiko. Pangalawa, naibibigay ang sariling damdamin at saloobin tungkol sa kwento. Na ilalarawan ang natatanging kulturang Asyano na masasalamin sa ipiko. Nabibigyang katangian ang isa sa itinuturing na bayani ng alinmang bansa sa Kanlurang Asya. Pero bago yon, alamin muna natin ang mga malalalim na salita na matatagpuan natin sa kwento. Ibigay ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit. So, nakasalungguhit na salita ay bihagin. Bihagin mo si Sita para maging asawa mo. Ano ang salita or ano ang ibig sabihin ng salitang bihagin? Pangalawa, hinablot ni Rabana ang mahabang buhok ni Sita. Ibig sabihin ng hinablot ay, okay, pangatlo, nagpanggap si Rabana bilang matandang Brahmin. Anong ibig sabihin ng salitang nakasalungguhit na nagpanggap? Okay, ang mga sagot sa una ay ikulong. Sa pangalawa, inagaw. Pangatlo, nagkunwari. Okay, nalaman na ninyo kung ano ang mga salita na magagamit natin sa ipiko. Ngayon naman, susuri tayo ng isang ipiko na pinamagatang Rama at Sita na sinalin sa Filipino ni Rene o Villanueva. Ang gagawin ninyo, makinig. Pagkatapos ng video na ito, mayroon tayong mga gawain na dapat tinangin. Okay, mas malalo pa natin mapapagtibay ang ating talakayan. Manonood tayo ng isang video hinggil sa ipiko Rama at Sita na sinalin sa Filipino ni Rene o
Villanueva. Makinig, huwag mag-ingay para maintindihan kung ano ang sinasaad sa EP ko. Pagkatapos ng video presentation na ito, magkakaroon tayo ng mga gawain. Rama at Sita, epiko Hindu ng India. Isinalin sa Pilipino ni Rene O. Villanueva. Sa gubat tumira sina Rama at Sita at Lakshmana nang ipatapon sila mula sa kaharian ng Ayodhya. Minsan, isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam, nagpapanggap lamang ang babae. Siya ay si Surpanaka, ang kapatid ni Ravana, na hari ng mga higante at demonyo. Gusto kitang maging asawa, sabi nito kay Rama. Hindi maaari, sabi ni Rama. May asawa na ako. Narinig ni Sita ang dalawa, kaya lumabas siya. Niyakap ni Rama si Sita sa harap ni Surpanaka. Nagselos ng husto si Surpanaka. Sa galit ay bigla siyang naging higante. Nilundag niya si Sita para patayin. Pero mabilis na nayakap ni Rama ang asawa at agad silang nakalayo kay Surpanaka. Siya namang pagdating ni Lakshmanan. Sige, patayin mo siya, sabi ni Rama. Binunot ni Lakshmanan ang kanyang espada at nahagip niya ang tenga at ilong ng higante. Sino ang may gawa nito? Sigaw ni Ravana nang makita ang ayos ng kapatid. Nagsinungaling si Surpanaka kay Ravana para makaganti kay Rama. Sinabi niyang nakakita siya ng pinakamagandang babae sa gubat at inalok niya itong maging asawa si Ravana, pero tumanggi ang babae. Nang pilitin daw niya, tinagpas ng isang prinsipe ang kanyang ilong at tenga. Tulungan mo ako, Ravana, sabi pa nito. Bihagin mo si Sita para maging asawa mo. Naniwala naman si Ravana sa kwento ng kapatid. Pumayag siyang ipaghiganti ito. Ipinatawag ni Ravana si Maritsa. May galing si Maritsa na mabago ang sarili sa kahit anong anyo at hugis. Nang malaman ni Maritsa na sina Rama at Lakshmanan ang makakalaban, tumanggi itong tumulong. Kakampi nila ang mga Diyos, sabi ni Maritsa. Kailangan umisip tayo ng paraan kung paanong makukuha si Sita nang hindi masasaktan sina Rama. Nakumbinsi naman si Ravana, kaya nag-isip sila ng patibong para maagaw nila si Sita. Isang umaga, habang namimitas ng bulaklak, nakakita si Sita ng isang gintong usa. Tinawag agad niya sina Rama at Lakshmanan para huliin ang usa na puno ng mamahaling bato ang sungay. Baka higanti rin yan, paalala ni Lakshmanan. Dahil mahal na mahal ang asawa, kinuha ni Rama ang kanyang pana at puso. Huwag mong iiwan si Sita kahit ano ang mangyari, bili ni Rama sa kapatid. Parang narinig ng usa ang sinabi ni Rama, agad itong tumakbo kaya napasigaw si Sita. Bilis! Habulin mo ang gintong usa! Matagal na naghintay ang dalawa pero hindi pa rin dumarating si Rama. Pinilit ni Sita at Lakshmanan na sumunod sa gubat. Hindi, kailangan kitang bantayan, sabi nito. Ilang oras pa silang naghintay nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na sigaw. Napaiyak si Sita sa takot pero ayaw pa rin umalis si Lakshmanan kaya nagalit si Sita. Siguro gusto mong mamatay si Rama para ikaw ang maging hari, sabi nito kay Lakshmanan. Nasaktan si Lakshmanan sa bintang ni Sita. Para patunayan mahal niya ang kapatid, agad siyang sumunod sa gubat. Wala silang kamalay-malay na sa labas ay naghihintay si Ravana. Sa gubat, napatay ni Ravana ang usa at bigla itong naging si Maritsa. Nagpanggap naman si Ravana na isang matandang paring Brahmin.
Nagsuot ng kulay kahel na roba at humingi siya ng tubig kay Sita. Hindi nakapagpigil si Ravana. Bibigyan kita ng 5,000 alipin at gagawin kitang reyna ng Lanka, sabi ni Ravana. Natakot si Sita at nabitawan ang hawak na banga. Itinulak ni Sita si Ravana. Bumalik sa anyong higante si Ravana. Hinablot ni Ravana ang mahabang buhok ni Sita. Dinala ni Ravana si Sita sa Lanka, ang kaharian ng mga higante at demonyo. Mahalin mo lang ako ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan, sabi ni Ravana, pero hindi niya napasuko si Sita. Hiningi ni Rama ang tulong ng hari ng mga unggoy para salakayin ang Lanka. Sa labanang naganap, maraming kawal ng unggoy ang napatay, pero mas maraming higante ang bumagsak na pugot ang ulo. Hinanap ni Rama si Ravana at silang dalawa ang naglaban. Matagal na naglaban sina Rama at Ravana hanggang sa mapatay ni Rama ang hari ng mga higante. Tumakas ang iba pang mga higante nang makita nilang patay ang kanilang pinuno. Umiiyak na tumakbo si Sita sa asawa. Nagyakap sila ng mahigpit at muling nagsama ng maligaya. Okay. Naintindihan ba ang kwento, Rama at Sita? Magaling. Okay, alamin natin kung totoong nakaintindi kayo sa epiko. Ang una, ano ang epiko? Base sa napanood ninyo o napakinggan na video presentation, ano ba ang epiko? Okay, magaling. Sino ang pangunahing tauhan sa epiko? Okay, ang pangunahing tauhan, sina Rama at Sita. Paano nagsimula ang kwento? Nagsimula ang kwento nang nagsinungaling si Surpanaka sa kanyang kapatid na si Ravana. Bakit ayaw kalabanin ni Maritsa ang magkapatid na sina Rama at Lakshmana? Dahil kakampi nila ang Diyos. Nagtagumpay ba ang nais ni Surpanaka? Bakit? Hindi nagtagumpay dahil anong nangyari? Ginapi sila ng magkapatid na si Rama at Lakshmana. Okay, so para mapalalim pa natin ang ating kaalaman, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang unang pangkat, katangiang taglay ibigay. Panuto, ibigay ang mga katangian ng bawat tauhan sa kwento. Mayroon akong tauhan doon, 3 tauhan lamang, sina Rama, Sita at Ravana. Ibibigay ninyo ang kanilang katangian, ang kanilang spiritual na katangian, ang kanilang pag-ibig at pagsasalita. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para sagutan ang mga katanungan. Pangkat 2, ibigay ang kahilingan. Ang panuto, magbigay ng mga pangyayari sa akda at ano ang maaring maganap. Magbibigay lamang kayo ng 4 na mahalagang nangyari sa akda. Patapos nun, ano ang maaring maganap. Okay, ang una, pangyayari sa akda ng pagsisinungaling ni Surpanaka sa kapatid. Ano ang naganap doon? Nagkaroon ng alitan ang 2 grupo. Sunod, ang pangatlo, pagkilala sa sarili. Ibigay ang kulturang Asyanong sumasalamin sa akdang sinuri. Okay, kultura na sa salamin, yun po ang paniniwala sa mga Diyos, Diyosan, pagmamahal sa pamilya at respeto sa kapatid. Okay, so nandito yung pamantayan natin para sa pagmamarka sa inyong pangkatang gawain. Wala nang mga tanong. Ngayon naman, kumuha kayo ng kalahating papel para sa pagtataya. Panuto, sagutan ang mga gabay na tanong. Ang unang tanong, ang paratang sa kanya ay isang kamalian. Ano ang kahulugan ng salitang paratang? A. Bintang. B. Maltrato. C. Akala. D. Palagay. At
sagutan ang mga sumusunod na tanong. Okay? Ipasa yung mga papel. Ngayon naman, magkakaroon kayo ng takdang aralin. Ang panuto, sagutan ang katanungan. Ang una, sino ang iyong tinuturing na bayani? Bakit nasabi ninyo na siya ay isang bayani? Pangalawa, anong katangiang taglay mayroon siya? Yun po, sa araw na ito. Wala na bang mga tanong? Wala na. Yun lang po, sa araw ito, maraming salamat.